Mga Spark, kamusta kayo? Sa vlog natin mga Spark, pag-uusapan natin ng ang mga paraan para maging marupok sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsuna po tayo at muli, be Spark! At ang unang paraan para maging marupok sa iyo ang isang lalaki, huwag maging sobrang bait. Kasi mas mo dyan ang unang paraan dyan. Upang sa lalaki, talaga namang matutong maging marupok sa iyo kahit paminsan-minsan. Eh kay Inspired, pag naging sobrang bait ba ako, di siya magiging marupok sa akin, sigurado yan kay Inspired. Malamang sa malamang ay hindi. Bakit? Sapagkat kapag sobrang bait mo, sigurado ako ibubuhos mo lahat. Puro validation ang gagawin mo. Magpapakabaliw ka sa kanya, lagi ka magpaparamdam, at talaga namang papakita mo sobrang mahal mo siya. At dahil doon ang isang lalaki ang ulo sa'yo, tataas ang pride niya sa'yo at magmamatiga sa'yo. Hindi na makikita ang halaga mo at hindi ka magiging masaya. Kaya naman huwag maging sobrang bait para di ka maabuso at makita niya ang halaga mo at matuto siyang makinig sa'yo at sumunod sa'yo kahit paminsan-minsan lang. Kaya Inspired, ganun yan. Walang masama sa pagiging mabait. Pero lahat ng sobra sa mundong ito ay hindi na rin maganda. Kaya dapat sapat lang kapag ginaabuso ka, ginagawang ka lang mali o masama ng partner mo. Dapat matuto kang lumayo at dumistansya sa kanya at panindigan sa kung ano ang tama. Hindi yung inaabuso ka na, sobrang bait mo pa rin, nandiyan ka pa rin, sinasaktan ka na, physical pa, eh nandiyan ka pa rin, sobrang bait mo kasi, eh walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka rin magiging masaya, masyado ka nagpapakatanga, talaga namang ka-inspired. Umayos ka, ayusin mo ang takbo ng isip mo, magmahal ka lang ng sapat at magpakabait ka lang ng tama. Upang ang lalaki, hindi ka abusuhin, hindi magmataas sa'yo. At sigurado ako, talaga namang hindi yan makakaiwas na maging marupok sa'yo sapagkat alam niya ang limitasyon mo. Alam niyang hindi ka ganun kabait. Alam niyang pwede mo siyang iwan. Alam niyang matapang ka. Alam niyang hindi ka nagpapaabuso sapagkat sakto lang ang kabaitan mo. Magiging marupok sa'yo yan, kaya huwag maging sobrang bait kay Inspired sa isang relasyon upang ang lalaki ay matutong magpakumbaba sa'yo ka-Inspired. At ang pangalawang paraan mga Inspired para maging marupok sa'yo ang isang lalaki, gawin mo pang mas kaakit-akit ang itsura mo. Yes, mas mo dyan ang pangalawang paraan dyan upang ang lalaki ay mas maging marupok sa iyo. Bakit kayo Inspired? Dahil ang lalaki. Palagi kang naakit sa itsura. Kaya kung hindi ka nagpapaganda, hindi ka nag-ayos ang sarili mo, ay talaga naman kayo Inspired. Hindi magiging maganda yan para sa iyo. Magre-resulta yan ng negatibo sa buhay mo, sa inyong relasyon. Kaya naman huwag kang titigil sa inyong pag-self-improvement. Palagi kayong magpaganda, magpa-sexy. Magdagdag ka palagi ng value sa sarili mo araw-araw. Magpa-high value ka, huwag ka maging tamad. Talaga naman palaging may kompetisyon sa paligid mo. Palaging mayroong babae sa paligid niya. Palaging may pwedeng umagaw ng atensyon niya. Maraming magaganda sa mundo. Hindi lang ikaw ang maganda sa mundo. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Mas maraming araw babae kaysa sa lalaki. Kaya naman kayo Inspired, huwag kang titigil na mag-ayos ng sarili mo. Dahil sa anumang oras ay pwedeng mapukaw ang atensyon ng mister mo, ng boyfriend mo sa ibang babae. Lalo na kapag di ka nag-aayos. Talaga naman kayo Inspired, huwag kang maging ganyan. Huwag kang titigil at huwag kang tatamarin na palaging mag-alaga, mag-ayos at talaga namang magpaganda sa sarili mo. Gawin bang mas kaakit-akit o mas attractive ang sarili mo upang ang partner mo, sa iyo lang siya maakit, sa iyo lang siya talaga namang lumandi, sa iyo lang siya talaga namang maging marupok at magmahal ng sobra. Kapag ganyan ka, ay papahalagang talaga ng lalaki. Dahil ang mga kalalakihan, kaming mga kalalakihan, ay mas lalo namin pinapahalagahan ang mga kababaihan kapag sila ay talaga namang pinapahalagahan din ang kanilang sarili. Pero pag ang babae, hindi pinapahalagahan ang sarili niya, nagpapabaya sa sarili niya, hindi maalaga sa sarili niya, hindi nag-aayos, hindi walang amoy man lang, hindi nagpapaganda, hindi nagpapasexy, hindi namin yan masyadong papahalagaan. Ganun yan ang mga kalakihan kay Inspired. Kaya nga, di ba, yung iba natutokso sa iba, ang lalaki talaga. Kaya, huwag kayo imbis na magmukbuk ka dyan, maglungkot-lungkutan ka dyan, ay dapat marunong kang mag-adapt sa sitwasyon. Hindi mo na mababago ang nature ng tao. Ang makokontrol mo na lang ang sarili mo. Ayusin mo sarili mo para maakit mo palagi ang partner mo. Gawin pang mas kaakit-akit ang sarili mo at magiging marupok sa iyan. Mas lalo kanyang mamahalin. Ikaw lang palagi ang isipin niya. Ikaw lang palagi ang hahanapin niya. Ikaw lang palagi ang papahalagahan niya ka-Inspired. At ang pangatlong paraan mga Inspired para maging marupok sa iyo ang isang lalaki, dapat hindi ka masyadong marupok sa kanya. Yun ang pangatlo ka-Inspired. Yun ang problema.
Kasi sa pinakamalaking problema kung bakit ang isang lalaki hindi magawang magpakumbaba at talaga namang magpakita ng effort at pagmamahal at maging marupok sa babae. Sapagkat yung babae na ang nagbibigay ng lahat. Yung babae na nagpapakabaliw at masyadong marupok sa kanya. Kaya naman mga kisupad, ayusin nyo ang inyong mga sarili. Huwag kang masyadong marupok sa lalaki upang ang lalaki makita ang halaga mo. Opo mga kisupad, pag hindi ka masyadong marupok sa lalaki, makikita niya ang halaga mo. At sigurado ka inspired, mamahalin ka niya ng sobra at magiging masaya ka dahil mararamdaman mo yon. Pag naging marupok ka sa kanya, mararamdaman ng lalaki yun, ay marupok sa akin to. Madaling lokohin, madaling pasunurin, madaling gamitin, hindi siya high value, hindi siya hard to get, low value pa yung tingin sa'yo ng partner mo. Pero pag di ka marupok, marunong ka manindigan, sabihin nating high value ka at di ka naghahabol sa kanya, hindi ka nagpapakita ng sobrang pagmamahal. Kapag mali siya, pag masama ginagawa niya, iniiwasan mo siya, hindi mo siya pinagbibigyan palagi. Diba? Di ka laging available, di ka patay na patay sa kanya, di ka marupok sa kanya. Ang lalaki ang siyang magiging marupok sa iyo. Ganun lang yan ka-inspired. Kaya yung iba sa inyo masyadong marupok, masyadong needy, di lang agad makapag-reply, di lang agad makapag-message, naglulungkot-lungkutan na, akala nyo okay yan. Hindi maganda yan ka-inspired. Pag nakita ng lalaki na ganyan ka, isipin niyang baliw ka sa kanya at maaabuso ka. Kaya huwag ka masyadong marupok, ang lalaki ay magiging marupok sa iyo, ka-inspired. At pang-apat na paraan mga ka-inspired para maging marupok sa iyo ang isang lalaki, magkaroon ng sariling opinion at desisyon. Yan ang pang-apat ka-inspired. Ka-inspired, na mahalaga ba yan na magkaroon kami ng sariling opinion at desisyon? Opo mga ka-inspired. Dahil kapag wala kang sariling opinion at desisyon, sunod ka lang ng sunod palagi sa lalaki, ay di magiging marupok sa iyo at magiging low value ka sa kanya. Napakahalaga na matuto kang makinig at sumunod sa isang lalaki, sapagkat yan ang leader ng relasyon. Ang babae, hindi dapat ganun katigas ang ulo at hindi dapat toxic sa isang lalaki sa relasyon. Dapat marunong kang makinig at sumunod sa asawa mo, sa boyfriend mo, dahil yan ang lalaki. Yan ang mas malakas. Kaya naman, pero dapat marunong ka rin magbigay ng opinion at desisyon para makita niya na hindi ka lang basta-basta follower sa kanya. Hindi ka lang basta-basta sunod-sunuran sa kanya. Pero kung ano maging desisyon ng isang lalaki, dapat marunong kang sumunod. Rumispeto. Pero ipakita mo sa kanya may sarili kang opinion para makita niya na hindi nag-iisip to, tumutulong, may value dahil hindi siya basta-basta lang nakikinig, may sariling desisyon, di ba? Para magkasundo kayo at matulungan mo pa ang partner mo. Magiging high value ka para sa kanya dahil ang mga high value ay laging nag-iisip. Ang mga high value ay laging may opinion, laging may desisyon, independent, at siyempre marunong maging mabuting tao at masumunod sa lalaki. Ganun ang mga high value ka-inspired. Kaya magkaroon ng sariling opinion at desisyon at sigurado ka magiging marupok sa lalaki. Bakit? Sapagkat ang mga kalakihan ay nagiging marupok kami sa babae kapag ang babae ay hindi lang basta sunod-sunuran at hindi lang basta nakikinig at hindi lang basta sabihin nating nakatahimik. Ang mga babaeng may kumpiyansa, marunong magsalita at mag-open ng mga idea nila para sa amin ay talaga namang mga high value. At pag high value ka, di ba magiging marupok sa yung lalaki pag ganon? Kaya naman, maging ganon ka, ka-inspired. At ang palimang paraan mga ka-inspired para maging marupok sa yung lalaki, gamitin ang no contact rule kapag kailangan. Yan ang palima ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, kaya hindi nagiging marupok sa yung lalaki. Inaabuso ka na, sinasaktan, pinagsasalitaan ka na ng masasama. Pero, di ka pa rin lumalayo, di ka pa rin umiiwas muna, nandiyan ka pa rin, hinahayaan mo pa rin siya. Diba? Kailangan kapag ang lalaki, palagi ka nang hinaaway, palagi kang sinasaktan, niloloko, at hindi na palagi maganda ang pinaparamdam niya sa'yo at pinapakita niya sa'yo at pinaparinig niya sa'yo. Dapat matuto kang mag-full away o umiwas-iwas muna sa kanya. Pag no contact rule kapag kailangan, para bumalik ang effort niya sa'yo, para bumalik ang halaga mo, para bumalik ang dating pagtingin niya sa'yo, at matuto siya magpakumbaba, lumambot, maging marupok, at mag-effort sa'yo. Di ka niya matiis at mamiss ka niya. Diba? Yan ang isa sikreto. Ang problema kasi sa ibang babae hindi kaya. Dahil baka raw mawala yung lalaki, namimiss daw nila, mahal na mahal daw nila. Kaya maabuso ka talaga. Hindi talaga siya magiging marupok, sa halip magiging matigas pa siya at ma-pride. Inaabuso ka na nga eh. Sobra na nga. Sakit na ng mga salitang sinasabi sa'yo. Nandiyan ka pa rin, nagtitiis ka pa rin. Mag no contact rule kapag kailangan. Kapag kailangan, 'di ba?
Kapag nakita mo naman na yung lalaki nagsisisi na, nagsusorry na, nagbabagong buhay na, nag-iiba na yung pakikitungo niya sa'yo, okay na, mabait na siya, pwede mo naman siyang kausapin muli. Pero kapag ganyan pa siya, masyadong matigas, mayabang, salbahe, mapagmataas, mag no contact rule ka muna. Dahil lang no contact rule kay Inspired, ang totoo naman, hindi naman talaga masama yan eh. Ang totoo, nakakatulong talaga ang no contact rule sa isang relasyon para muling manumbalik ang tamis, muling manumbalik ang spark, muling manumbalik ang interest at attraction ng lalaki sa'yo. Kahit ikaw naman ang gamitan yan eh, ganun din na mangyayari sa'yo. Isipin mo, masyado ka na mapagmataas sa lalaki. Isipin mo, masyado ka ng toxic sa lalaki. Tapos yung lalaki umiwas sa'yo. Yung lalaki nag-no contact rule sa'yo. Di ba mamimiss mo siya? Di ba magsisisi ka? Di ba hanapin mo siya? Di ba masasabi mong mahal na mahal mo siya? At di ba masasabi mo sa sarili mong magbabago ka na? Tatablan ka rin ng no contact rule. Ganun din ang lalaki. Kahit ang lalaki matigas, kahit ang lalaki matapang, kahit ang lalaki may pananindigan, kahit ang lalaki mapagmataas, kung siya naman ang nagkakamali, kung siya naman ang gumagawa ng masama, at bigla kang umiwas, nag-no contact rule, marirealize niya yun. At kapag na-realize niya yun, mararamdaman niya ang kalungkutan na wala ka. At ang halaga mo ay makikita niya. Liliwanag sa isipan niya ang halaga mo. Kung uiwas ka muna. Yung iba sa inyo, imbis na umiwas, imbis na mag-no contact rule, nakikipag-away pa. Pumapatol pa. Talaga namang hindi marunong magpaawat. Kay Inspired, bababa lalo ang value mo. Kaya yung iba natutuluyan naghihiwalay talaga. Talaga namang natatapos ang kanilang relasyon dahil patola. Imbis na umiwas, nakikipag-away pa sa asawa, sa boyfriend. Wag kayong pumatol. Pag no contact rule ka, lalo na kapag mainit ang ulo niya, lalo na kapag sobrang galit siya, sobrang masakit siya magsalita, huwag kang magparamdam. Tingnan nyo, lalamig ang ulo niyan, bababa ang emotional level, bababa ang talaga namang pride niyan, tataas ang interest, lalawak ang attraction, hahanapin ka niya, mamimiss ka niya, talaga namang mag-e-effort yan sa'yo at magiging okay ulit kayo. Ganun lang yan, umiwas kapag kagalit at mag-no contact kayo pag kailangan na, at ang lalaki muling babalik ang pagmamahal at ang pagiging marupok sa'yo, hahanapin ka niya at hihingi ng pasensya sa'yo, ka-Inspired. Mga hospital po na maraming salamat mga ka-Inspired sa pagtapos po ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe ay pasubscribe na po mga ka-Inspired at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong magpa-coaching, magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook, pakichat ako at ako mismo ang magre-reply at kakausap sa inyo mga ka-Inspired. Maraming salamat mga ka-Inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!